Hi ATM! I'm Fred, I'm Clifford, and we will be answering your questions. I would say probably yung hardest task namin is yung punishment week namin is yung 4 na Zelda. Because we had to transfer like 100 plus balls sa isa pang side. That's why for me, I think it was the hardest because I think it was impossible. Para sa akin naman yung isa sa pinakamahirap na tasks is yung Jenga blocks. Yung kailangan namin i-build yung Jenga blocks sa seesaw. Kasi napakahirap talaga, especially when you went so high tapos bigla siyang mahuhulog. So syempre back to zero talaga. So mahirap talaga siya, and nakaka-drain din syempre na ang taas na ng naabutan mo tapos bigla siyang mababagsak. Pero luckily naigawa naman ng grupo ko, kaya sobrang happy rin kami nung na-accomplish namin yung task na yun. Ako, yung pinaka-favorite housemate ko to bond with was Anton. Kasi talagang every single day talaga kami nagkukulitan ni Anton. Kahit yung mga boys nagre-request na sila na mag-acting challenge kami ni Anton para mapasaya namin sila. Kaya every time kasama ko si Anton, as in kulitan lang talaga. Ako para naman sa akin, yung favorite ko mga band is si Heath. Kasi ano talaga, I see him as a little brother that I never had. Kaya sobrang kulit talaga ng band namin, like every single day talaga, kahit pagising pa lang parang inaasar niya agad ako. Kaya yeah, I would say Heath. Siguro ang favorite house guest ko is si Kuya Miguel Tan Felix. Kasi habang tinuturo niya kami ng frisbee, parang lagi niya kasi akong kina-compliment. Parang he's making me feel seen and appreciated talaga. Kaya I would say na siya talaga yung favorite ko. Ako naman si Ate Nadine, kasi nung pumasok na si Ate Nadine sa bahay, talagang as in sobrang syempre andun yung mindset mo na hala, si Ate Nadine Lustre parang nakakahiya, like this is someone na pinapanood namin nung bata kami, kaya sobrang fans talaga kami. Pero nung nakakwentuhan na namin si Ate Nadine, talagang sobrang chill lang ng conversation, sobrang flowy lang ng naging conversations namin. Parang go with the flow lang talaga. Tapos tinatanong niya talaga if may questions kami sa kanya, na kahit sa mga life experiences lang, mga life stories. Kaya siya po talaga yung isa sa mga house guests na talagang nag-enjoy po talaga sa conversations po. Ang bet kong maging big winner ay si Heath and Miguel. Para sa akin naman, ang bet ko maging big winner is si Princess and si Miguel. Para sa akin, nag-cope kami kasi even kahit homesick kami, pero I dealt with it by bonding with the other housemates. Kasi parang sila rin talaga, tawag ko sa kanila is really my second family. Kasi sa kanila ko rin talaga naramdaman yung sa pagiging genuine talaga. As in na kahit anong sabihin, literally na no judgment. And tutulungan ka pa talaga. That's how I dealt with being homesick inside the house. Ako naman, bukod sa pag-uusap sa ibang housemates, siguro pinapalipas ko na lang talaga yung time. Kasi I believe naman pag andun ka sa feeling na yun, talagang you can't do much to take that feeling away. Pero time will heal you. Parang time will tell you na yes, namimiss mo sila, pero you're super happy na andito ka sa bahay ni Kuya. Sobrang happy mo na isa ka sa mga housemates. So syempre bumabalik din yung mindset na yun na sobrang happy ako na andito ako sa bahay ni Kuya. Tapos biglang tataas yung drive ko. Kaya yun po. Siguro isa na dun is yung food. Kasi yung proportions naman ng food, nakakain naman kami ng mga masarap na pagkain. Pero syempre kailangan proportion lang talaga yung food namin. So napag-adjust talaga yung tiyan namin na hindi talaga madami yung ulam namin na kinakain namin. So siguro yun din yung mahirap na part. And ano pa ba? Yung para sa akin, yung food din talaga kasi oo nga, masarap yung ulam namin, pero as in like guys, super konti lang talaga niya. Pero sobrang sulit na rin talaga kasi 2 meals a day lang din kami, kaya yun talaga yung pinakamahirap no? Oo. Iba. Ako wala rin po may isip na babaguhin ko sa journey ko. Ako wala rin talaga i-change if I got another chance, kasi para sa akin sobrang sulit na talaga at sobrang saya ko na sa journey ko. Yes. Everything happens for a reason. Ito talaga yung first show ko, which is PBB. I just signed before going in here, like sobrang bago ko sa industry. I was just a basketball player dati before going sa industry na to. I would say na today na nakilala ko ng mga tao, doon ko rin nalaman na may mga nagmamahal din talaga sa akin at walang nagsasawang suporta sa akin. So I would feel like
I would have more work soon dahil lang sa PBB. Ako naman, sobrang happy din talaga and grateful na naging housemate ako sa bahay ni Kuya. Actually, yun pa lang po, sobrang panalo ko na kasi syempre, alam ko rin na sobrang laking tulong niya sa career namin. Parang big boost talaga siya sa career namin. Kaya I'm super grateful talaga and hopefully it's gonna open more doors and opportunities sa amin ni Fred. Para sa akin po ay si Rave. Kasi I would consider him as one of my closest talaga. At nung na-evict siya, sobrang lungkot ko talaga kasi minsan siya rin yung katabi ko matulog. Talagang nami-miss ko talaga yung feeling na yun. Kaya siya talaga yung siguro yung unang tao na gusto ko makipag-reconnect para lang masabi ko sa kanya kung ano yung mga nangyayari sa loob. Ako si Rave din kasi sobrang nung bumalik si Rave as wildcard, sobrang happy talaga ako pero hindi na kami masyadong nakapag-usap ulit. Kaya nung lumabas ako, talagang andun yung feeling na I feel mas better yung pakiramdam ko knowing na may friends ako sa labas ng bahay which is sila Anton, sila Rave. Mas gumaan talaga yung pakiramdam ko nung na-evict ako knowing na I also had them. Ang una-una gusto ko magpasalamat dahil sa mga band namin ni Princess, napapasaya namin yung mga tao sa labas. Pero I'm still looking forward sa maka-work siya para yung mga shippers namin dyan ay maging masaya. Pero talagang nagpapasalamat ako sa inyo dahil at least I know na may mga talagang napasaya talaga ako mga tao at sana na-inspire din. Grabe naman po, parang wala pong masabi dyan. Sa mga nagsabi po niyan, I just want to say nagpasalamat ako sa inyo dahil nakita nyo rin yung na-appreciate nyo rin yung mga values ko sa loob ng bahay. Actually, hindi ko po talaga iniisip yung mga green flag. Basta sinabi ko lang talaga sa mga housemates kung ano talaga yung pakiramdam ko. And so, maraming salamat sa mga nagsabi nun. I would say it's a 10 for me. Kasi I would say na PBB was a game changer for me. Siguro kung di ako naging housemate, hindi ko talaga alam kung saan ako mapupunta ngayon. So talagang thankful talaga and grateful that I became a housemate. Ako 10 out of 10 kasi like as in sobrang naging roller coaster ride yung journey namin sa PBB. We learned a lot. Ang dami rin naming challenges na hinarap pero yung pinaka-importante is that naging masaya talaga kami sa journey namin and I can say na I'm really contented with my journey. I'm really happy and ito talaga yung isa sa biggest blessings ko sa buhay ko kaya nagpapasalamat talaga ako sa lahat, sa PBB, kay Kuya and sa mga housemates syempre. Hey guys, I'm Clifford. And I'm Fred. Ayan, and we just want to say na maraming salamat po sa support na naibigay nyo sa amin and we hope na you can continue supporting the housemates sa loob ng bahay ni Kuya. And of course guys, don't forget to like and subscribe sa ATM. See you guys. See you guys next time. Thank you for the Yes, support. sir. Peace out.